Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1261 hanggang Kabanata 1270. Kabanata 1261. Matapos magsalita, si Lina, na nakasuot ng puting damit pangkasal, ay umalis. Parang wala siyang anumang pagka-nostalgic sa lugar na ito. At si Leng Wufei ay sumunod kay Lina. Bagaman ang lakas ni Leng Wufei ay nasa tuktok na ng huli na yugto ng gobernador, at isang hakbang na lamang ang layo sa pagpasok sa kaharian ng isang bulaklak, ngunit kung ikukumpara sa pananatili ni Lin Chi, walang alinlangang si Lin Chi. Si Chi ay nanatili upang tulungan si Yehan ng higit pa. Nakita ang pag-alis ni Saintess Lina, maraming tao ang bumantong hininga. Orihinal na, ngayon ang araw ng kasal ni na Holy Son Yehechan at Saintess Lina, ngunit sa huli, umalis si Saintess dahil buntis siya kay Yehechan. Ipinagkanululihan ng anak na si Shenting. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehechan ay naging mapula-pula tulad ng isang nagngangalit na mabangis na hayop. Ang kasal ngayon, ganap siyang naging isang biro. Kahit na mamatay si Yehan dito ngayon, may isang tao ang mag-aalala nito. Ang babaeng dapat na mapunta sa kanya ay buntis sa anak ni Yehan. Sa sandaling umalis si Lina, ang buong mundo ay agad na nabalot ng isang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban. Isang malaking digmaan ang malapit ng sumabog. Ang labanang ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Gamit ang isang puwersa, ang silangang at kanlurang mundo, maliban sa banal na lupain ng Kunlun, walang sino man ang makakapagpigil sa walang kapantay na talas ng Tianlong. Siyempre, matapos talunin ng Shenting, ang mas mahalaga sa Tianlong ay ang paghahanda nila para sa kanilang pagbabalik sa bansa. Lalabanan nila ang Nine-Night Sacred Monarch ng mapagpasyahan, ibabagsak ang mataas na banal na lugar na Kunlun mula sa altar, at babalik sa China ng patas at matapat. Patayin, ang labanang ito ay hindi kailanman matatapos. Ang espada ni Yehan ay kumislap sa kanyang kamay, at itinuro niya ang espada pasulong. Ang nakakatakot na paglalaban at pagpatay ay nagtipon sa isang nakakatakot na aura, habang iniwagayway ni Yehan ang espada gamit ang isang daliri. Sa isang iglap, ang master sa panig ni Yehan, nagmobilize ng sama-sama, ang mga figurang puno ng langit ay sumugod pababa, mabilis na inaatake ang mga master ng Shenting. Ha. Kayong mga anak ng Shenting, ang inyong 7th Master ay narito upang kunin ang inyong mga buhay. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga Master ng Five-Party Alliance at ang mga Master sa panig ng Shenting ay mabilis na nagbanggaan, mga sundalo laban sa mga sundalo, mga general laban sa mga general, at isang tugma sa tuktok sa pagitan ng mga superpower at mga superpower ay na-stage. Sa pagitan ng langit at lupa, sa punong tanggapan ng Shenting na may mga umuugoy na figure, ang tugma sa tuktok sa pagitan ng mga superpower at mga superpower ay nagsimula na. Ang mga nangungunang master ng Five-Party Alliance ay hinarap ang banal na matatandang parusa sa korte ng Diyos, at ang iba pa ay lahat ay nakipaglaban sa Cardinal, sa Golden Knight, at sa Silver Knight. Si Yehan, na may hawak na longevity sword, ay tinitigan ang papagamit ang kanyang mga mata sa pakikipaglaban at si Wang Fokishan. Nakita na ang nakakagulat na labanang ito ay nagsimula na, ang mga kilalang tao mula sa buong mundo ay isa-isang tumakas. Ang pananatili dito, marahil ay mamamatay sila sa huwangkwan sa susunod na sandali. Pagkatapos ng lahat, maging ang Shenting o ang Five-Party Alliance, sila ay lahat ng isang grupo ng mga mamamatay na walang pagkurap na mamamatay. Ginoo Papa, ikaw muna, o ako muna. Nasa unahan, tiningnan ni Wang Fokishan si Yehan, na nakikipaglaban na parang impyerno, at sinabi sa Papa. Nakarinig nito, walang pakialam na sinabi ng Papa, Ginoo Wangfo, sa tingin ko maraming gabi at mga pangarap. Patayin natin siya ng sama-sama. Magiging ligtas tayo kung maalis natin siya ng mas maaga. Tumango si Wang Fokishan, at ang dalawa sa kanila ay sabay na naglakad patungo kay Yehan. Pareho silang may malalim na pagkapuot kay Yehan, ngunit ninanais nilang pumunta si Yehan sa impyerno. Yehan? Noon ay may mga taong sumusuporta sa iyo sa bansa, ngunit dito ngayon, nakikita ko kung sino pa ang makakatulong sa iyo, patay ka na.
Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan mula sa katawan ni Wang Fokishan, nakikita lamang na may hawak siyang isang mahiwagang selyo, mayroong isang malawak na puwersa sa kawalan na nagtitipon sa kanyang selyo, na parang ang kapangyarihan ng mundong ito, magagamit niya ito ng basta-basta. At ang papa ay may hawak na cetro, at ang banal na aura sa kanyang katawan ay lubos ding nakakatakot. Ngayon na nagsama ang dalawa, kakaunti na lamang ang mga eksperto sa mundong ito na makakapagpigil sa kanila mula sa hindi nakikitang at nakakatakot na presyon. Isang kamanghamanghang espiritu ng pakikipaglaban ang sumulpot sa katawan ni Yehan. Sa pagharap sa dalawang Supermaster, ang Papa at si Wang Fokishan, si Yehan ay nang-ahas na hamanin sila. Diyos! Ang tinig ni Yehan ay lumabas, ang mga sama ng loob at sama ng loob sa nakaraan ay hindi kailanman matatapos ngayon. Ngayon, alinman sa kayo ay mamamatay o ako ay mamamatay. Sa isang iglap, si Yehan ang nauna, at isang makapangyarihang puwersa ang patuloy na sumulpot mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan na pinakawala ng ika-6 na antas ng 9-level combat method ay biglang nagpataas ng lakas ni Yehan ng 60%. Nakakatakot na mga numero, labanan ng buhay at kamatayan, 10% na mas maraming kapangyarihan ay umaapakan na sa balanse ng tagumpay, at maaaring makaimpluwensya sa kinalabasan ng labanan. At si Yehan ay nagpataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 60%, may isip mo kung gaano katikat ang kanyang kasalukuyang lakas. Life and Death Profound Seal, sugpuin ito. Ang siksik na selyo sa mga kamay ni Wang Fokishan ay sumupil sa langit at lupa, na parang isang madilim na ulap ang lumitaw sa kawalan na ito, bigla itong sumupil patungo sa katawan ni Yehan, sinusubukang durugan ang katawan ni Yehan. Banal na liwanag, lumiwanag sa lahat ng dako. Ang papa ay may hawak na setro at tinuro ang kalangitan. Sa isang iglap, ang puting banal na liwanag ay sinalakay din ang katawan ni Yehan. Sa sandaling ito, ang dalawang Supermaster, ang Papa at si Wang Fokishan, ay sabay na sinalakay si Yehan. Ang nakakatakot at mapanirang kapangyarihan na dala nito ay nagpapangyari sa mga tao na makaramdam na sa ilalim ng kanilang pagbomba, ang mundong ito ay malilipol. Tuli. Malamig na sumigaw si Yehan, 60% ng lakas sa pakikipaglaban ang sumulpot, at lahat sila ay nagtipon sa Longevity Sword. Ang puting liwanag ng espada ay naging isang nakakatakot na kabayo, at ito ay humiwa pasulong, bago hiwain ni Yehan ang espada sa landas ng kanyang espada, maaari itong makita ng banayad na ang kawalan ay pinupunit ng kanyang espada. Ang nakakagulat na liwanag ng espada ay pinunit ang pag-atake ng banal na liwanag ng Papa, at nagpatuloy siyang sumulong ng may tapang. Si Yehan ay tila nanumpa na hindi na siya babalik gamit ang espadang ito. Kabanata 1262. Nakita ito, bigla ang umatras ang Papa, lumayo kay Yehan. Gayunpaman, nang atakihin ni Yehan ang Papa gamit ang kanyang espada, ang nakakatakot na pag-atake ng selyo ni Wang Fokishan ay naging isang puwersa ng grabidad at bumagsak sa katawan ni Yehan. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Yehan ang kanyang katawan na parang mayroong isang malaking bundok sa kanyang likod, ang kanyang bilis ay biglang bumaba, at ang Longevity Sword na malapit nang makalapit sa katawan ng Papa ay papalayo ng papalayo sa kalaban. Gamulong. Sa lupa, pinahihit ni Yehan ang kanyang pulso, at ang Longevity Sword ay mabilis na umikot sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sumuntok patungo sa kalangitan. Boom! Sa isang iglap, ang Longevity Sword ni Yehan ay tumagos sa nakakatakot na hindi nakikitang grabidad, at sumabog ang kawalan. Gamit ang tunog ng pagsabog na ito, ang mga bilog ng nakakatakot na mga ripple ng kapangyarihan ay kumalat patungo sa paligid ng mundo. Ang lahat sa eksena ng kasal ay naalis. Ang mga figure ni Wang Fokishan at Papa ay lumutang sa kalangitan, at walang pakialam nilang tiningnan si Yehan sa lupa. Sa sandaling ito, si Yehan, na sumire sa pag-atake ng selyo ni Wang Fokishan gamit ang isang espada, ay lumubog ng mga 10 sentimetro sa lupa gamit ang kanyang mga binti. Ang pag-atake ng selyo ni Wang Fokishan kanina ay may kamanghamanghang kapangyarihan, bagaman sinira ni Yehan ang pag-atake ng kalaban, ngunit nagulat din sa teroristang puwersa at nahulog sa lupa. Sa pagharap sa pinagsamang pag-atake ng Papa at ng makapangyarihang Chino, ang lalaking ito ay kayang mapanatili ang sitwasyong ito. Bihira ito. Sa isang kawalan, ang Deputy City Lord ng Atlantis ay tumingin kay Yehan na nakatayo sa lupa, isang tingin ng takot ang sumulyap sa kanyang mga mata. Gamit ang kanyang lakas, karamihan ay maihahambing lamang siya sa isang master na tulad ng Papa, at maaaring mas mababa pa nga siya. Gayunpaman, nahaharap sa Papa at isa pang malakas na tao na hindi mahina kaysa sa Papa, si Yehan ay maayos.
Gamit ang isang kamangha-manghang lakas sa pakikipaglaban, hindi niya mahahanap ang sinuman maliban sa mga tao mula sa Kunlun, ang banal na lupain ng China. Ang batang ito ay pumasok na sa kaharian ng tatlong bulaklak. Malamig ang ekspresyon ni Wang Fokishan. Mula nang umalis siya sa Bangzi Country, nakita niya ulit si Yehan. Ang kanyang pag-unlad ay nagulat kay Wang Fokishan. Dapat mong malaman na si Yehan ay nasa kanyang 20s lamang. Sa panahon ng mga Diyos, may isang taong makakapaglinang sa Three Flowers Realm sa kanilang 20s. Ngayon, si Yehan lamang. Malamig na sinabi ng Papa, Ginoo Wang Fo, hindi natin dapat hayaang makaligtas siya ngayon. Kung makatakas siya ngayon, magiging mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit kung susubukan nating patayin siya bukas. Siyempre, alam ito ni Wang Fokishan, si Yehan ay napakalakas na ngayon, kung bibigyan siya ng kaunting oras, ilang tao sa mundong ito ang kanyang mga kalaban pa rin. Patayin. Gamit ang isang malamig na sigaw, ang palad ni Wang Fokishan ay hinawakan sa kawalan sa sandaling ito. Ang kanyang galaw ay tila may hawak na mundo sa kanyang kamay, puno ng walang katapusang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang palad ni Wang Fokishan na nakakapit sa kawalan. Clap! Ang umaalon na puwersa ay pinipilit pababa sa lupa. Ang ganitong uri ng puwersa ay dumating ng napakalakas, at ito ay lubos na nakakatakot. Nakita ko na ang lupa sa paligid ni Yehan ay ganap na lumubog dahil sa nakakatakot na puwersang ito. Ang buong eksena ng kasal ay isang gulo, at ang mataas na entablado ay nabasag na may isang pagsabog. Basag, na parang ang lugar na ito ay naalis lamang ng isang bagyo. Ang kakilakilabot na grabidad ay bumagsak mula sa kawalan, at kung ang lahat ay sisirain, ang buong mundo ay magdurusa ng isang kakilakilabot na suntok, lumulubog sa lahat ng dako, pumupunit, at si Yehan ay nasa loob nito, nagtitiis sa nakakatakot na puwersang ito ng mag-isa, nagparamdam ito sa kanya na parang ang kanyang laman at dugo ay malapit ng madurage. Gayunpaman, nahaharap sa isang nakakatakot na puwersa, ang espiritu ng pakikipaglaban sa mga mata ni Yehan ay kasing baliw pa rin ng isang halimaw sa lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo ng mataas, ang kanyang katawan ay kasing taas at tuwid ng isang pine, at ang kanyang gulugod ay tila kayang dalhin ang nakakagulat na sitwasyong ito ng walang anumang puwersa. Ang lakas ay makakapang-api sa kanya. Wang Fokishan, 30 taon sa Hedong, 30 taon sa Hexi, ang panahon na pag-aari mo ay lumipas na, hindi mo ako mapapatalo. Sa lupa, si Yehan ay mabilis na sumigaw, tulad ng isang mabangis na hayop na nakikipaglaban sa langit at lupa. Ang mabangis na intensyon sa pakikipaglaban ay nagtipon sa isang nakakatakot na porsyon ng kalooban, at sumugod siya pasulong, na nakikipaglaban sa napipigilang nakakatakot na puwersa sa itaas ng kalangitan. Hiem, nang ahas kang magsalita ng may tapang habang malapit ka ng mamatay, Yehan, ang iyong katapusan ay narito. Isang malamig na ungol ang pinakawalan ng Papa, na nag-echo sa buong mundo. Matapos kumilo si Wang Fokishan, nakita niya ang cetro sa kanyang kamay na mabilis na sumasabog patungo kay Yehan na nasa lupa. Sa sandaling ito, ang cetro sa kanyang kamay ay parang pagbubukas ng mundo. Ang Excalibur, na may daladalang liwanag ng pagkawasak, ay sumabog patungo kay Yehan. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong kakilakilabot na grabidad ni Wang Fokishan na dudurog sa katawan ni Yehan, at ang mapanirang pag-atake ng Papa ay binomba si Yehan. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay puno ng isang hindi may lalarawang mapanirang puwersa. Ang ganoong korsyon ay makakasira sa mundong ito, na parang ang kanilang mga pag-atake ay umabot na sa limitasyon na kayang dalhin ng mundong ito. Sa nakakatakot na pinagsamang pag-atake na ito, ang mukha ni Yehan na puno ng mabangis na intensyon sa pakikipaglaban ay nakita, na may mabangis na intensyon ng espada na tumataas sa kalangitan, at gamit ang isang daliri ng kanyang espada, mabilis siyang sumugod na may nakakatakot at mabangis na presyon ng kalooban makipagkompetensya laban sa pinipigilang kapangyarihan ni Wang Fokishan. At ang espada ni Yehan ay nakasalubong na ang cetro ng Papa. Sa sandaling ito, sa itaas ng labanan sa pagitan ng langit at lupa, isang umaalon na kulog ang biglang bumagsak. Ang kulog na iyon ay halos nalampasan ang tunog ng mabangis na labanan sa kawalan. Ang longevity sword sa kamay ni Han ay bumuo ng isang world-destroying thunder sword. Boom! Sa isang iglap, ang mabangis na tunog ng banggaan ay kumalat, na nagpapangyari sa kawalan na manginig at manginig. Sa ilalim ng pagbomba ng World Exterminating Thunder Sword, ang Longevity Sword sa kamay ni Yehan ay bumagsak sa cetro ng Papa, madaling sinisira ang cetro ng Papa, na sumisimbolo sa kapangyarihan ng banal na korte. Kabanata 1263. Gago! Gusto kong pumunta ka sa impyerno. Nakita ang eksena na ito, halos mabaliw ang Papa.
Ang setro ng papa ay simbolo ng kapangyarihan ng bawat papa, at ito ay naipasa hanggang sa araw na ito, ngunit sa sandaling ito ay nawasak ito sa mga kamay ni Yehan. Bagaman ang setro ng papa ay napakahirap, hindi nito mapipigilan ang longevity sword. Sinira ng espada ang setro ng papa, at ang figure ni Yehan ay patuloy na sumugod sa kawalan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Wang Fokishan ay hindi mapipigilan. Si Yehan, sa sandaling ito, si Yehan ay parang isang hayop na nakatakas lamang mula sa bitag matapos na mapigilan sa loob ng libu-libong taon. Ang mundong ito ay para sa kanya upang gumala. Nakita ito, isang malamig na ungol ang nagmula sa bibig ni Wang Fokishan, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo na parang kalasag, binomba ang katawan ni Yehan, pinipigilan si Yehan na makalapit sa papa, halos agad sa isang maikling panahon, si Wang Fokishan ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ni Yehan, hinaranggan ang kanyang daan. Hiem, Wang Fokishan, subukan mo ang aking espada. Ngumiti si Yehan, at bigla, isang nakakatakot na aura ng paggamit ng espada ay pinakawalan mula sa kanyang katawan. Wei, sa buong kalangitan, sa likuran ni Yehan, isang anino ng espada ang lumitaw ito, tulad ng kataas-taasang espada, ang lahat ng mga armas sa mundo ay dapat sumuko sa harap nito. Ito ay, ang ekspresyon ni Wang Fokishan ay nagyelo. Sa anino ng espadang ito, naamoy niya ang tunay na kahulugan ng espada, na walang hanggan na mahiwaga. Ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay lumitaw, at ang intensyon ng espada ni Yehan ay tumataas sa kalangitan. Sa sandaling ito, maging ang mga mata at galaw ni Yehan ay may dala ng nakakatakot na kapangyarihan ng espada, na nagpapangyari sa mga tao na makaramdam na siya ay isang kataas-taasang espada sa pagpatay. Ang sino mang lalapit ay mamamatay sa impyerno. Tawa. Ang espada ni Yehan ay direktang lumapit kay Wang Fokishan na hamarang sa kanyang daan. Sa huli, ang banal na sundalo na may dala ng makapangyarihang espada ay tumama sa selyo na parang kalasag ni Wang Fokishan. Ang espadang ito ay mabangis, napakalaki, at walang kapantay sa kapangyarihan. Ang selyong kalasag ni Wang Fokishan ay parang salamin. Agad na nabasag. Ang sandaling masira ni Yehan ang selyo, ang momentum ng espada ni Yehan ay nanatiling hindi nabawasan, at ang gumugulong na kapangyarihan ng espada ay kumalat sa hangin, sumusulong ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Wang Fokishan ang nakakatakot na intensyon ng espada, nagyelo ang kanyang mga mata, lumutang ang kanyang katawan sa kawalan at umatras, ang espada ni Yehan ay nagparamdam sa kanya na hindi siya nang ahas na harapin ito ng diretso. Magandang pagkakataon. Nakita ito, isang nakakatakot na liwanag ang sumulyap sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos, ang longevity sword sa kamay ni Yehan ay biglang lumihis sa track, isinantabi si Wang Fokishan, at sumabog patungo sa papa sa kabilang panig ng kawalan. Matapos ang ilang mga paligsahan, alam ni Yehan na gamit sina Wang Fokishan at Papa na nagtutulungan, bagaman maaari siyang manatiling hindi natatalo, kung gusto niyang patayin sila, kailangan niyang patayin sila isa-isa, at hindi niya sila kayang bigyan ng pagkakataon na umatake ng sabay. Bata, mali ang napili mong target. Nakatingin kay Yehan na pumapatay patungo sa kanya, ang papa ay mukhang mabangis, at ang nakakatakot na banal na liwanag ay sumulpot, bumuo ng isang sibat, sumuntok palabas, at ang setro ng papa ay nawasak, na nagpapangyari sa papa nais niya na mapunit si Yehan sa mga piraso gamit ang galaw na ito. Papa, dapat kang pumunta sa impyerno. Malamig ang mga mata ni Yehan. Ang kanyang nakamamatay na aura ay parang espada, at ang sandaling lumihis ang longevity sword mula sa landas nito. Ang kanyang nakamamatay na intensyon ay nakalock na sa papa, at ang kapangyarihan ng ginto ay sumabog din mula sa kanyang katawan sa isang iglap, at ang matalas na aura ay kumalat sa mundo sa espasyo. Ito ay parang espada na nagkakross sa mundo, na nagpapangyari sa mga tao na makaramdam ng panlalamig sa kanilang buong katawan, na parang ang mundong ito ay naging domain ng pag-atake ng espada ni Yehan. Ang pagiging nasa domain na ito, maaari lamang siyang bombahin at patayin ni Yehan. Hindi maganda. Sa sandaling ito, si Wang Fokishan, na lumulutang pabalik, ay nagulat. Sa sandaling pinakawalan ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto, ang nakamamatay na kapangyarihan mula sa kawalan ay nagparamdam sa kanya ng krisis. Ngayon ang papa ay nahaharap kay Yehan ng mag-isa. Kayang harangan ang espadang ito. Sa isang iglap, si Wang Fokishan ay muling nag-condense ng isang selyo sa kanyang kamay, sumasabog patungo sa likod ni Yehan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng ginto ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan at nagtipon sa longevity sword na parang isang alon.
Ang matalas na kapangyarihang ito ay kayang masira ang lahat ng pag-atake sa mundo, ito ay parang isang nagngangalit na apoy na nakasalubong sa isang baha at nawasak sa isang iglap, ang kanyang pag-atake ay ganap na nawasak ng kapangyarihan ng ginto. Nakita ito, ang Papa ay mukhang natatakot, at mabilis na sumabog sa kawalan. Gayunpaman, dahil ginamit na ni Yehan ang pinakamalakas na ultimate move, ang kapangyarihan ng ginto, hindi niya hahayaang makatakas ang Papa. Kahit na ang kakaibang pag-atake ni Wang Fu mula sa likuran ay dumating na, hindi susuko si Yehan sa magandang pagkakataong ito upang patayin ang Papa. Ang Papa, sa sandaling ito, patay na siya. Boom! Ang matalas na gintong liwanag ng espada ay tumago sa katawan ng Papa, at sa isang iglap, isang mantsa ng kamatayan ang mabilis na umakyat sa kanyang mukha. Ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ay nawasak na ang sigla sa kanyang katawan sa sandaling ito. Gayunpaman, habang pinatay ni Yehan ang Papa, ang pag-atake ng selyo ni Wang Fu Qishan ay bumagsak din sa likod ni Yehan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay bumagsak, na parang isang bundok na pumipilit sa itaas, isang bangkos ng dugo ay hindi mapigil ang damaloy mula kay Yehan. Humihip palabas ng bibig. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay tumago sa katawan ng Papa, pinapatay ang sigla ng kalaban sa isang iglap. Bagaman malakas ang lakas ng Papa, ngunit ngayon, si Yehan ay hindi na ang dating Yehan, at ang kanyang lakas ay sumire sa 3. Sa lupain ng mga bulaklak, ang Papa ay hindi na isang banta kay Yehan. Kabanata 1264. Hindi na kailangang banggitin, upang mapatay ang Papa, si Yehan ay nagpunta ng lahat at ginamit ang pinakamalakas na kapangyarihan ng ginto. Ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay hindi kailanman nakapagpigil kay Yehan sa mga master na nakikipagkumpetensya mula noong simula ng kanyang paglilinang. Gamitin ang kanyang diskarte. Gayunpaman, habang pinatay ni Yehan ang Papa gamit ang isang galaw, ang pag-atake ni Wang Fu Qishan ay bumagsak din sa katawan ni Yehan. Ang nakakatakot na pag-atake ng selyo na iyon, na parang isang bundok na pumipilit sa itaas, ay nagpapangyari kay Yehan na dumura ng isang bangkos ng dugo. Upang mapatay ang Papa, hindi nagtanggol si Yehan sa pag-atake ni Wang Fu Qishan, at sapilitang tiniis ang kanyang nakakatakot na galaw. Sa itaas ng kawalan, ang katawan ni Yehan ay mabilis na lumipad pasulong, palabas ng hanay ng pag-atake ni Wang Fu Qishan, ang galaw ng kalaban ay nagparamdam sa kanya na parang ang lahat ng mga panloob na organo sa kanyang katawan ay lumipat. Gayunpaman, ang kamatayan ng Papa, isa na nahulog sa espada ni Yehan, ay nagdulot din ng pagkagulat sa buong mundo. Ang Papa, ang superpower sa mundong ito, ang pinuno ng mga Diyos, ay sikat sa silangang at kanlurang mundo, at hinahangaan siya ng mga tao. Sa kanyang buong buhay, kakaunti lamang ang mga tao sa mundo na makakapatay sa kanya, ngunit sa sandaling ito, ang sikat na lalaking ito sa silangang at kanlurang mundo ang super strong mananamatay sa mga kamay ni Yehan, lahat ng tao sa mundo na nakakita sa eksena na ito ay bumantong hininga. Mamatay ka na lang. Bumantong hininga ang Deputy City Lord ng Atlantis. Ang Papa ay namatay ng bigla na hindi niya man lang ito namalayan. Ang kamatayan ng pinuno ng banal na korte ay kumakatawan sa katapusan ng isang panahon para sa mas matandang henerasyon ng mga master sa kanlurang mundo. Upang patayin ang isang master na tulad ng Papa ng diretso, natatakot akong walang sino man sa kanlurang mundo ang makakapagpigil sa kanya. Nakatingin sa umaatres na binata sa kawalan, sinabi ng pinuno ng angkan ng Titan, si Yehan ay kayang patayin ang Papa, ang kanlurang mundo, Titan ng angkan ay hindi kayang pigilan siya, at ang Arrow God na kasing sikat ng Papa sa Atlantis ay natatakot na hindi rin niya kayang pigilan. Sa panig ng Shenting, matapos mamatay ang Papa, parang nahulog sila sa isang uri ng pagkabaliw. Ang Papa ay ang paniniwala ng Shenting. Tulad ng isang batang nawala ng pagmamahal ng ama, mukhang baliw siya. Gayunpaman, sa sandaling mamatay ang Papa, ang Five-Party Alliance ay nakakuha din ng momentum, lalo na ang 4 na dakilang kapangyarihan. Para sa kanila, parang nakita na nila ang pag-asa ng tagumpay. Sa kawalan, hinawakan ni Yehan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, tiningnan si Wang Fu Qishan, na may malungkot na ekspresyon na parang nyebe, at nakita ang Papa na pinatay ni Yehan gamit ang isang espada. Kasinungalingan na sabihing hindi napipigilan si Wang Fu Qishan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Wang Fu Qishan ay maihahambing sa lakas ng Papa. Kahit na mas malakas siya kaysa sa kanya, hindi siya masyadong malakas. Kayang patayin ni Yehan ang Papa. Alam ni Wang Fu Qishan na si Yehan ay tiyak na may lakas na pumatay sa kanya. Kahit na nasugatan si Yehan ng kanyang pag-atake, hindi niya siya minamaliit. Ang binatang mukhang napakamahina sa China ay lumaki ng paunti-unti upang maging mas malakas kaysa sa kanya.
Ang ganitong uri ng pag-unlad at talento, kung ikukumpara sa kanyang orihinal na apprentice na si Nolan Mietian, siya ay ganap na naiiba sa parehong linya. Yehan, hanggang sa araw na ito, kailangan kong aminin na ikaw ang pinakamakapangyarihang henyo na nakita ko. Kahit na ito ay nasa silangan o kanluran, walang sino man ang maihahambing sa iyo. Tiningnan ni Wang Fokishan ang walang pakialam na pagbubukas ni Yehan. Ang mga salita ay nagmumula rin sa puso. Nakarinig nito, si Yeleng ay kalmadong nagsabi, Wang Fokishan, kailangan ko ring aminin na ikaw ang pinakamakapangyarihang taong nakita ko na makakapagligtas ng sarili kong buhay. Mula sa China hanggang sa ibang bansa, ito ay talagang isang himala na nakaligtas ka hanggang ngayon, ngunit, ang himalang ito ay matatapos na ngayon, at mula sa sandaling makipag-alyansa ka sa Papa, pinatay mo na ang iyong sarili gamit ang iyong sariling mga kamay. Marahil ay mamamatay ako sa iyong mga kamay, ngunit mas mabuting ipakita mo ang iyong pinakamalakas na lakas. Sabi ni Wang Fokishan, Yehan, kung ikukumpara sa aking nakababatang kapatid na si Xiao Qingshan, matatalo ako pagkatapos ng lahat, hindi lamang sa lakas, kundi pati na rin sa lakas. Gamit ang isang matalas na mata, ang nakababatang kapatid ay nakakita ng isang piraso ng uncut jade. Sa kasamaang palad, maaaring hindi ko makita ang araw kung saan siya makatakas mula sa banal na lupain ng Kunlun, at hindi ko masusundan ang maalamat na lugar. Ito ay isang walang hanggang pagsisisi sa aking puso. Nakatingin kay Wang Fokishan na tila mayroong isang ekspresyon ng paggunita sa kanyang mukha, sinabi ni Yehan, Wang Fokishan, kung ikukumpara kay Xiao Qingshan, hindi mo siya malalampasan, ngunit para sa kapakanan ng iyong nalalapit na kamatayan, masasabi ko sa iyo ang sikretong hinahanap ng mundo. Ano iyon? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, tiningnan ni Wang Fokishan si Yehan na may nagninangas na mga mata. Sasabihin ko sa iyo kapag namatay ka na. Umungol si Yehan, at sumulong sa kawalan. Nakita ito, malamig ang mga mata ni Wang Fokishan, at ang kanyang mga kamay ay dahan-daang itinaas. Isang alon ng malawak na kapangyarihan ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon sa mundo, bumubuo ng isang pattern ng Tai Chi sa mga kamay ni Wang Fokishan, isang yin at isang yang, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay tila kumakatawan sa sansinukob. Yehan, kung kaya mong kunin ang galaw na ito, mapaparangalan ako kahit na mamatay ako. Handang matuto, si Yehan ay patuloy na naglalakad sa kawalan. Sa isang iglap, ang gintong kapangyarihan ay muling lumitaw mula sa kanyang katawan. Sa Longevity Sword, ang nakasisilaw na gintong liwanag ay tumusok sa mga mata ng mga tao. Yin Yang Ancient Seal, Puksane. Sa itaas ng kawalan, ang mga kamay ni Wang Fokishan ay sumabog pasulong, ang pattern ng Taiji, ang kapangyarihan ng Yin at Yang ay parang isang malaking array ng pagpatay, tinatakpan si Yehan sa isang iglap. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, tiningnan niya ang pattern ng Tai Chi na tinatakpan ang kanyang sarili sa mundong ito, ang Longevity Sword ay tumusok sa kawalan, at ang matalas na dulo ng espada ay itinuro pasulong, basagin. Ang gintong kapangyarihan ay naging isang gintong liwanag ng espada at sumabog. Ang eksena ay parang isang bulkan na sumabog mula sa lupa, nang walang anumang sagabal, ito ay sumugod sa kalangitan, sinisira ang lahat. Sa susunod na sandali, ang umuugong na tunog ay nag-echo sa buong mundo, ang gintong liwanag ng espada ay parang nakasisilaw na araw na palm unit sa gabi, ang pattern ng Tai Chi ay tinusok ng isang puwang sa kawalan, at ang eksena na iyon ay parang isang lobo na hinaypan mula sa loob ng isang matalas na karayom sa pagbuberda. Tulad ng isang butas. Sa linya ng paningin ni Wang Fokishan, ang gintong liwanag ng espadang iyon ay lumaki ng walang hanggan sa kanyang mga mata, mabilis na kumukulog, na hindi nagbibigay sa kanya ng oras upang umiwas, maaari lamang niyang panoorin ng walang magawa habang ang gintong liwanag ng espadang iyon ay tumagos sa kanya katawan, sinisira ang kanyang dantian. Sa eksena na ito, si Wang Fokishan ay mukhang kalmado at kinuha ito ng walang pakialam. Mula sa sandaling patayin ni Yehan ng Papa, alam na niya ang kanyang katapusan. Hindi siya makatakas sa labanang ito dahil si Yehan ay lumago sa puntong kahit siya ay hindi maabot. Kabanata 1265. Malapit na akong mamatay, ngayon, masasabi mo na ba ang sikreto? Kalmadong tinanong ni Wang Fokishan si Yehan. Sa kawalan, si Yehan ay nakatayo na may espada sa likod niya, at sinabi, ayon sa gusto mo, Wang Fokishan, ang lugar na hinahanap mo sa buong buhay mo, ang pasukan ay nasa banal na lupain ng Kunlun. Natatakot akong hindi mo ito napapanaginipan. Hehe, ganito pala. Anong uri ng banal na lugar, Kunlun, ay nilinlang ang mga tao sa mundo? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Wang Fokishan ay may ekspresyon ng ginhawa sa kanyang mukha.
Ang pangarap na hinahabol niya ay sa wakas ay alam na ang sagot. Nakatingin kay Yehan, dahan daw ang pumikit ang kanyang mga mata, at dahan daw ang isinara ang kanyang mga kamay. Buksan ito, ang matandang katawan na iyon ay bumagsak patungo sa mundo. Ang buhay ni Wang Fokishan ay puno ng mga alamat at kaluwalhatian, ngunit ang kanyang buhay ay nag-iisa at malungkot din. Hanggang sa araw na ito, wala sa mga taong nasa paligid niya noon ang wala na, at parehong namatay ang mga apprentice sa mga kamay ni Yehan, na nagre-resulta sa isang malungkot na buhay na nag-iisa sa kanyang mga huling taon at tumatakas sa ibang bansa. Ngunit sa sandaling ito, nahaharap kay Yehan, hindi na siya maaari pang tumakas, dahil ang lakas ni Yehan ay nalampasan siya, kahit na siya at ang papa ay nagtulungan, maaari lamang nilang saktan si Yehan, hindi siya patayin. Kung ikukumpara kay Xiao Qingshan, si Wang Fokishan, isang nakatatandang kapatid, ay talagang natatalo sa buong buhay niya, natatalo kay Xiao Qingshan, sa kanyang sarili, at sa kapalaran. Ang mga hibla ng dugo ay dumaloy mula sa sulok ng bibig ni Yehan sa sandaling ito. Bagaman pinatay niya ang papa at si Wang Fokishan, siya mismo ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng lahat, sina Wang Fokishan at papa ay hindi mga vegetarian. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang hindi natapos na labanan sa mundong ito. Naging kidlat siya at mabilis na lumipad sa kawalan. Sa labanang ito ngayon, ang Shenting ay nakalaan na mapahamak sa kanyang mga kamay. Hehe, ito ay isang kahangahangang labanan. Hindi ito nag-aksaya ng paglabas sa pagkakataong ito. Matatalo ang Ice Lord sa kanyang mga kamay. Pero na, oras na para umalis tayo. Sa kawalan, tiningnan ng Deputy City Lord ng Atlantis ang batang figure na nagkakross sa larangan ng digmaan. Mahinang ngumiti siya, lumingon at umalis kasama ang matandang lalaki, at pinugutan ni Yehan ng ulo ang papa ng Shenting at isang lalaki na hindi mas mababa sa kanya gamit ang isang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban, walang sinuman sa kanlurang mundo ang makakapagpigil kay Yehan. Ngayon, kahit na matapos tanggalin ni Yehan ang Shenting, walang sinuman sa kanlurang mundo ang maglakas loob na tumayo at pintasan siya. Oras na rin para umalis tayo. Umaasa ako na titigil na si Yehan pagkatapos sirain ang Shenting, kung hindi, ito ay magiging isang sakuna para sa atin. Muling tumingin ng malalim ang Patriarch ng Angka ng Titan kay Yehan, at dinala ang mga tao ng Angka ng Titan. Umalis din sa kawalan na ito. Gamit ang pagsali ni Yehan, ang mga master ng Shenting sa larangan ng digmaan na ito ay ganap na pinatay. Kahit na ang mga taong ito ay sapat na ang tapang upang mamatay, ang kanilang kapalaran ay hindi mababago. Ang labanan ay natapos pagkaraan ng kalahating oras, at ang buong punong tanggapan ng Shenting, mga bangkay lahat sa bukid, ang dugo ay umaangat, at ang mga master ng Shenting ay pinatay. Siyempre, ang Five-Party Alliance ay nagtamo rin ng ilang pagkalugi. Nilinis ng natitirang mga tao ang larangan ng digmaan, at sina Yehan at iba pang mga high-level na opisyal ay nagtipon sa bulwagan ng Shenting. Lahat, binabati ko kayo. Nanalo tayo sa paligsahang ito kasama ang Shenting. Walang banta ng Shenting, sa wakas ay makakapagpahinga tayo sa kanlurang mundo sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Han. Ang mga mukha ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay may mga ngiti rin sa kanilang mga mukha. Matagal na nilang inaasam ang araw na ito. Walang higanteng Shenting sa kanlurang mundo, sa wakas ay hindi na nila kailangang mamuhay sa ganitong uri ng buhay na puno ng takot sa hinaharap. Tumawa si Gerd at sinabi, Ginoye, ikaw, bilang pinuno, ay nag-ambag ng malaki sa pag-alis ng Shenting sa kanluran. Ang aking Wolf Clan at si Ginoye ay magiging magkaibigan magpakailanman sa hinaharap. Nakarinig nito, ang mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing puwersa ay hinamak ang Patriarch ng Angka ng Lobo. Gamit ang kasalukuyang lakas at reputasyon ni Yehan, sino sa kanlurang mundo ang hindi magiging magkaibigan sa kanya magpakailanman. Bago ang digmaan kasama ang Shenting, marahil ang mga pinuno ng mga pangunahing puwersang ito ay may ilang pag-aalinlangan pa rin sa lakas ni Yehan, ngunit pagkatapos ng digmaan, nakipaglaban si Yehan sa dalawang Supermaster, ang Papa at si Wang Fokishan, isa-isa, at natalo ang bawat isa-isa-isa. Ang pagputol ng ulo, ang ganitong uri ng napakataas na lakas, ay nalampasan na ang anumang kapangyarihan sa kanlurang mundo, at ang Atlantis ay hindi makikipagkompetensya dito. Nakangiting sinabi ni Alder sa oras na ito, ngayon na wala na ang korte ng Diyos, ang aking lahi ng vampira, ang Satanic Legion, at ang Hells Angels ay sa wakas ay makakapag-aktibo sa Western Europe, Northern Europe, at Eastern Europe, at ang angka ng lobo ay makakabalik din sa Central Europe. Tungkol sa Southern Europe, sa tingin ko ang lugar na ito ay dapat mapunta kay Ginoye, ano sa tingin ninyo?
Sinabi na ang mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing puwersa ay palihim na nagsalita ng huli at hayaang mauna si Alder. Ito ay isang pagkakataon upang magpakita ng pagpapabor kay Yehan. Siyempre, sa mga tuntunin ng kredito, ang panig ng Southern Europe ay dapat mapunta kay Ginooye. Tumawa si Gerd. Ang mga pinuno ng Satan Legion at Hells Angels ay tumango lahat. Bagaman naiinggit sila sa mga mapagkukunan sa Southern Europe kung sila ay masyadong sakam ngayon, ito ay magdudulot lamang ng pagkasuklam kay Yehan na hindi isang matalinong hakbang. Nakarinig ng mga salitang ito, ngumiti si Yehan at sinabi, sa ganoong kaso, nais kong pasalamatan kayong lahat. Sa kanlurang mundo, umaasa ako na ang alyansang ito sa pagitan natin ay magpapatuloy. Alam ko na maaaring hindi ninyo talaga pakawalan ang nakaraan. Ngunit sa lahat ng paggalang, hindi ba mas mabuting gawing pagkakaibigan ang pagkapuot at magkasamang umunlad? Tiningnan ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ang isa't isa at palihim na ngumiti sa isa't isa, ang sinabi ni Ginooye ay napakatotoo. Gaano karami sa mga ito ang totoo, gaano karami ang hindi totoo. Maliban sa kanilang mga sarili, hindi alam ng mga tagalabas. Siyempre, ngayon na wala na ang Divine Court, ayaw nang makialam ni Yehan ng labis sa mga gawain sa pagitan ng apat na pangunahing puwersa. Kahit na ang apat na pangunahing puwersa ay talagang nagsimulang makipaglaban sa isa't isa, ang magagawa lamang ni Yehan ay manatiling neutral at hindi tumulong sa sinuman. Partido. Sa oras na ito, pumasok si Zhao Hengtian kasama ang senior management ng Tianlong at kumunat ang kanyang noo at bamulong ng isang bagay sa tainga ni Yehan. Nakarinig ng mga salita ni Zhao Hengtian, si Yehan ay kumunat din ng noo, at sinabi, gaano katagal na siyang wala. Sinabi ni Zhao Hengtian, ayon sa balita mula kay Leng Wufei, dapat ay nasa Southern Europe pa rin siya. Kabanata 1266. Tingnan mo, mag-utos na hanapin siya, gusto pa rin niyang tumakas habang buntis sa aking anak, labag ito sa langit. Isang ekspresyon ng galit ang lumitaw sa mukha ni Yehan, si Lina ay talagang umalis habang si Leng Wufei ay hindi nagbibigay pansin, na nagparamdam kay Yehan hindi inaasahan ito ni Han, ang susi ay buntis pa rin si Lina sa kanyang anak. Tumango si Zhao Hengtian at lumabas kasama ang senior management ng Tianlong. Ginooye, ano ang nangyari? Sunod-sunod na tiningnan ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa si Yehan. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, lahat, maaari kitang hingan ng pabor. Mayroon kayong mas maraming mata sa kanlurang mundo kaysa sa akin. Umaasa ako na matutulungan ninyo akong hanapin ang Santa. Sino ang makakapaghanap sa kanya? Utang ko sa kanya si Yehan. Isang pabor. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga mata ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay lumiwanag. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Ang pagpapautang kay Yehan ng isang pabor ay maaaring makaligtas sa kanilang mga buhay sa isang kritikal na sandali. Pagkatapos, ipinahayag ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ang kanilang pagpayag na tulungan si Yehan. Ito ay isang pagkakataon upang mapalapit kay Yehan, at hindi sila susuko. Di nagtagal, ipinadala rin ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ang utos na hanapin ang Santa. Ang apat na pangunahing kapangyarihan ay nagmobilize na ng kanilang mga puwersa sa kanluran, at ginagawa ang kanilang makakaya upang hanapin si Lina sa kanlurang mundo. Hinimas ni Yehan ang kanyang noo. Ang sakit ng ulo ng Shenting ay natapos na lamang, at si Lina ay lumikha ng isa pang problema para sa kanya. Kung alam niya na ang babaeng ito ay tatakas, hindi niya dapat hayaang umalis si Lina sa Vatican sa una. Ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Yehan at Shenting sa kanlurang mundo ay natapos, na nagulat sa silangan at kanlurang mundo. Ngayon, walang sino man sa mga underground world ng silangan at kanluran ang nang-ahas na maliitin si Yehan. Ang Shenting ay isang superpower na may mahabang kasaysayan sa kanlurang mundo. Sino man na makakasira sa kanila sa pandaigdigang antas ay tiyak na ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Hindi na kailangang banggitin, sa labanan sa Shenting, nakipaglaban si Yehan sa dalawang superpower na tulad ni Papa at Wang Fo Kishan gamit ang isa laban sa dalawa, pinupugutan sila ng ulo. Ilang tao ang makakahabol dito? Pagpatay sa Papa at Wang Fo Kishan, ang batang ito ay talagang nagpapangyari sa mga tao na makaramdam ng hindi kapani-paniwala. Huaxia, Yanjing City? Humanga si Situ Zhenchen, sino sina Papa at Wang Fo Kishan? Gaano ito kalakas? Walang nakakaalam kung sino ang isang malakas na tao sa antas na ito, at napakahirap para sa alinman sa 2 taong ito na alisin sila, huwag sabihin ang isa laban sa dalawa. Sinabi ng God of War,
Ang ganitong uri ng lakas sa pakikipaglaban ay marahil ay hindi kalayuan sa tuktok ng tatlong bulaklak, ngunit ang batang ito ay malinaw na nasa estado ng tatlong bulaklak, at hindi pa niya natipon ang tuktok na talagang nagpapangyari sa mga tao na makaramdam ng kaunting hindi kapanipaniwala. Ngumiti si Sito Zenchen at sinabi, nakatatandang kapatid, ang batang ito ay isang master na mahilig lumikha ng mga himala. Nakatingin sa kanya sa kahabaan ng daan, sa mga kalaban na kanyang nakaharap, alin sa mga ito ang hindi nagbago ng imposibleng maging posible, at ngayon ang korte ay nawasak. Sa tingin ko agad siyang magiging oras na upang maghanda para sa pagbabalik sa China, at sa sandaling bumalik siya sa China, kailangan din nating magsimula. Sana nga, sabi ng God of War, ngunit ang batang ito ay minsang nagsabi na hindi siya babalik sa bansa hanggang sa magtipon ang tatlong bulaklak, ngunit hindi pa niya naabot ang antas na ito. Handa ka na bang umuwi? Sa kanlurang mundo, 2 araw na ang nakalipas mula nang masira ang Shenting. Wala nang intensyon si Yehan na bigyang pansin kung gaano kasikat ang panlabas na mundo tungkol sa pagkawasak ng Shenting. Naghihintay pa rin siya ng balita mula kay Lina, ngunit 2 araw na ang lumipas, maging ang mga tao ni Tianlong ay ang 4 na pangunahing puwersa, at wala silang nahanap na anumang balita tungkol kay Lina, na parang ang babaeng ito ay nawala mula sa mundong ito, at walang bakas na mahahanap. Sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, naramdaman din ng 4 na pangunahing puwersa ang presyon at pinabilis ang investigasyon, maging ang mga Titans ay nasangkot, dahil inihayag na ni Yehan na sinumang makakaalam ng kinaroroonan ng Santa ay may utang na loob sa kabilang partido bueno, ang pabor ni Yehan ay walang kapantay sa maraming tao ngayon. Bukod pa rito, ipinalam din ni Yehan kay Yoon Jong-chan ng Golden Triangle ang tungkol sa paghahanap kay Lina, ngunit sa pagkakataong ito kahit si Yoon Jong-chan ay wala nang magagawa tungkol dito. Ang saklaw ng kanyang Divine Eye System ay limitado sa mga lugar na sakop ng mga signal ng satellite. Kung hindi ito nasa saklaw na ito, siya ay walang lakas. Walang balita sa loob ng 2 araw. Maaaring lumilipad na ba sa langit ang babaeng ito? Si Yehan ay may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Hindi niya mahanap si Lina pagkatapos maghanap ng maraming puwersa sa kanluran. Hindi talaga maisip ni Yehan kung saan siya pupunta. Determinado ang babaeng iyon na iwasan siya. Yehan, walang paraan upang magpatuloy sa paghahanap ng ganito. Sa tingin ko hindi mo dapat sayangin ang iyong mga iniisip dito. Nakita si Yehan na may malungkot na mukha, si Zhao Hengtian ay wala nang magawa kundi paalalahanan siya. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yehan, dahan-daang tumango, at sinabi, Kapatid Zhao, tawagan mo ang lahat ng mga tao mula sa Tianlong, umuwi na tayo sa Golden Triangle, at sabihin kay Sunny na ang Nano ay kanya na mula ngayon, at pamumunuan niya ang Golden Dragon General. Wala akong pakialam kung paano ito pamahalaan, ang gusto kong makita ay ang lugar sa Southern Europe ay ganap na maging isang bakal na balde sa pamamagitan niya. Tumango si Zhao Hengtian at sinabi, ipaalam ko sa iyo ang mga bagay na ito, Yehan, pagkatapos bumalik sa Golden Triangle, hindi ba dapat tayong maghanda para sa pagbabalik sa China? Yehan daw, magpapahinga ako ng matagal pagkatapos bumalik sa Golden Triangle, at susubukan kong sumulong sa estado kung saan ang tatlong bulaklak ay magtitipon sa tuktok, upang mas magkaroon ako ng kumpiyansa kapag bumalik ako sa bansa upang harapin ang Nine Night Sage. Ang lakas ng nangungunang Tianlong ay kailangan ding unti-unting mapabuti. Alam mo, higit sa isa ang Nine Night Sage Monarch sa banal na lupain ng Kunlun, at mayroon ding 4 na dakilang santo. Kung babalik tayo sa pagkakataong ito, kung hindi natin kayang tapakan ang banal na lupain ng Kunlun, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong tumayo. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon maliban kung sigurado ka na. Gamit ang desisyon na ginawa, ang mga tao ni Tianlong ay nagsimulang pumunta sa Golden Triangle. Ang larangan ng digmaan sa kanluran ay natapos, at hindi na gaanong may saysay para sa mga tao ni Tianlong na manatili dito. Ang bahagi ng Southern Europe ay maaaring iwan sa Golden Dragon General. Sumakay din si Yehan sa kanyang pagbabalik sa Golden Triangle. Maaari lamang niyang itabi ang bagay kay Lina sa ngayon. Siyempre, ang 4 na pangunahing puwersa at Golden Dragon ay hindi susuko sa paghahanap kay Lina. Pagkaraan ng 2 araw, si Yehan ay lumitaw na sa villa sa Golden Triangle, at ang lahat ng mga tao ni Tianlong ay bumalik na rito. Bakit, iniwan ka ng babaeng iyon at hindi ka komportable? Sa villa, nakatingin kay Yehan na nakaupo sa tapat niya na may malalim na mukha, biro ni Zhou Banroo, ang santa ng God Court ay nakatakas, at si Yehan ay hinanap na sa kanlurang mundo sa loob ng 2 araw, at ipinagbigay alam niya kay Yoon Jong-chan tulong sa paghahanap, hindi malalaman ni Zhou Proj na ang bagay na ito.
Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan si Zhou Banroo, at sinabi, masyado kang malayo ang iniisip. Sa ngayon, ang lahat ay tapos na maliban sa pag-uwi, kaya makakapagbigay ako sa iyo ng mahabang bakasyon. Kung magsawa ka sa Golden Triangle, maaari mong hayaan si Daewoo samahan ka para maglakad-lakad, bukas ay i-aanunsyo ko ang pag-atres, hindi ko alam kung kailan ako aalis, ang estado kung saan ang 3 bulaklak ay nagtitipon sa tuktok ay hindi magagawa sa isang araw. Kabanata 1267. Tinitigan ni Zhou Banroo si Yehan at nakangiting sinabi, Hoy, hindi mo na ako kailangan ngayon, kaya gusto mo lang akong paalisin, tama? Hindi pa ako nakakakita ng isang lalaking kasing walang awa mo. Si Yehan ay natahimik sa mga salitang ito, at sinabi, hindi ako masaya na bigyan ka ng mahabang bakasyon, okay, kung gayon ay matutulungan mo akong bantayan ang bansa sa panahong ito, kung ikaw ay talagang abala, tulungan mo akong mag-isip ng isang bagay. Ang paraan upang harapin ang Holy Land Kunlun ay posible rin. Gusto kong marinig iyon. Mahinang ngumiti si Zhou Prajna. Siya ay isang taong mahilig sa kalinisan, at siya rin ay isang taong hindi maaaring maging tamad. Nagpatuloy si Yehan, sa daan, tulungan mo akong magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Sword God. Ang lalaking iyon ay tiyak na nasugatan ni Papa at Wang Fokishan, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sige, iwanan mo ito sa akin. Sa ikatlong araw pagkatapos bumalik sa Golden Triangle, sinimulan ni Yehan na ay anunsyo ang kanyang pag-atres sa panlabas na mundo, iniwan ang lahat kay Zhou Prajna. Kasunod ng pag-atres ni Yehan, maraming mga high-level na opisyal ng Tianlong ang umatras din. Ang pag-atres ni Yehan sa pagkakataong ito ay upang masira ang kanyang sariling lakas sa tuktok ng 3 bulaklak. At gusto ni Yehan na makapasok sa tuktok ng 3 bulaklak, ngunit maiisip mo kung gaano kahirap iyon. Gayunpaman, kahit na napakahirap na itaas ang sariling lakas sa tuktok ng 3 bulaklak, hindi susuko si Yehan. Ang antas na mahirap para sa iba na maabot ay hindi nangangahulugang siya ay pareho. Ang pag-atres ni Yehan ay hindi sa villa, ngunit sa isang kagubatan sa hilaga ng Golden Triangle. Ang villa ay nasa tabi ng kampo militar ng Kunsang na masyadong maingay. Mahirap na makapasok sa pagmumuni-muni sa kapaligirang iyon. Gayunpaman, si Yehan ay naglilinang sa kagubatang ito, at ang mga paligid ng kagubatan ay binabantayan din ng mga master ng Heavenly Dragon Generals upang pigilan ang iba na pumasok at makagambala sa paglilinang ni Yehan. Sa mga patay na dahon sa kagubatan, si Yehan ay parang isang kilalang monghe sa pagmumuni-muni, walang anumang aura na dumadaloy mula sa kanyang katawan, mukhang napakatahimik at mapayapa niya, na nagsasama sa nakapaligid na kapaligiran. At sa estadong ito, ang kamalayan ni Yehan ay unti-unting nalubog sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa dagat ng kamalayan ni Yehan, mayroong 3 purong puting bulaklak ng lotus na naglalabas ng isang mahinang halo. Mukhang sila ay nag-ugat na sa dagat ng kamalayan ni Yehan, isang malalim na aura ang kumalat sa dagat ng kamalayan. Ang ganitong uri ng hininga, tulad ng isang malawak na karagatan ng kaalaman, ay puno ng walang katapusang mga misteryo. Kung gusto mong lubos na maunawaan ang ganitong uri ng mga misteryo, hindi mo ito magagawa sa isang araw. Ang kamalayan ni Yehan ay nabalot ng hiningang ito, at nahulog siya sa isang malalim na pakiramdam. Ang kaharian ng 3 bulaklak ay nagpapahinog sa 3 bulaklak ng enerhiya at espiritu ng katawan ng tao, at ang 3 purong puting bulaklak ng lotus sa kaalaman ni Yehan sa dagat ay tumutugma sa enerhiya at espiritu ni Yehan, ngunit si Yehan ay dumaan na sa hakbang na ito bueno, ang kailangan niyang gawin ngayon ay pagsamahin ang 3 purong puting bulaklak ng lotus sa isa, upang sila ay maging malapit na pinagsama. Hanggat ang hakbang na ito ay naabot, kung gayon si Yehan ay opisyal na papasok sa estado ng 3 bulaklak na nagtitipon. Sa dagat ng kamalayan ni Yehan, ang 3 purong puting bulaklak ng lotus ay biglang nanginginig ng paunti-unti. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang 3 bulaklak ng lotus ay unti-unting lumapit sa isa't isa, sinusubukang mag-overlap. Gayunpaman, pagkatapos simulan ni Yehan, ang 3 bulaklak ng lotus na papalapit ay mas lalong nanginginig, na parang malapit na silang sumabog anumang sandali, na nagpapangyari sa dagat ng kamalayan ni Yehan na manginig ng husto. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay nagpapangyari sa mukha ni Yehan na pumuti sa isang iglap, at isang bangkos ng dugo ang dumura mula sa kanyang bibig na nahulog sa mga patay na dahon sa lupa. Dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Nagtamo siya ng isang malakas na backlash at nagtamo ng panloob na pinsala. Mukhang masyadong mapangarapin ako na pilitin ang pagsasama ng Sanhua. Lihim na sinabi ni Yehan sa kanyang puso na hindi ganoon kadali ang makamit ang estado kung saan ang 3 bulaklak ay nagtitipon sa tuktok.
Kung ang tatlong bulaklak ay maaaring sapilitang pagsamahin upang gawin silang isa, kung gayon ay hindi magkakaroon ng napakaraming master na natigil sa bitag. Ito ay off. Kung gusto mong pagsamahin ang tatlong bulaklak sa isa, ang prosesong ito ay kailangang gawin ng paunti-unti, at hindi ito isang one-step na proseso. Unti-unting napagtanto ang puso ni Yehan. Pagkatapos, ang kamalayan ni Yehan ay muling pumasok sa dagat ng kamalayan. Sa pagkakataong ito, si Yehan ay hindi nagmadali para sa tagumpay. Kung hindi niya kayang pagsamahin ang tatlong bulaklak sa isang hakbang, hahatiin niya ito sa dalawang hakbang. Agad, ang kamalayan ni Yehan ay nabalot sa dalawa sa mga bulaklak ng lotus sa itaas, kinokontrol ang kanilang unti-unting pagkakatugma. Sa dagat ng kamalayan ni Yehan, ang dalawang bulaklak ng lotus ay tila umaalon sa pond gamit ang simoy ng hangin, dahan-daang lumalapit. Ang kamalayan ni Yehan ay ganap na nalubog dito, ngunit ang nagpapangyari sa puso ni Yehan na lumubog ay ang dalawang bulaklak ng lotus ay malapit sa isa't isa. Ang mga papalapit na bulaklak ng lotus ay tila mayroong puwersa ng pagtatiboy sa kanilang mga sarili, at sa proseso ng paglapit, tinataboy nila ang isa't isa. Ang sitwasyong ito ay parang dalawang kaaway ng buhay at kamatayan. Dahil sa pagkapuot, mahirap para sa kanila na magkasama. Naramdaman ng sitwasyong ito, lumubog ang puso ni Yehan, ngunit walang senyales ng pagsusuka ng dugo tulad ng sa simula, at hindi sumuko si Yehan, at patuloy na kinokontrol ang dalawang bulaklak ng lotus upang pagsamahin sa dagat ng kamalayan. Ang prosesong ito ay napakahaba. Higit sa kalahating buwan ang lumipas, at ang dalawang bulaklak ng lotus sa dagat ni Yehanji ay hindi pa rin nagsasama. Ang puwersa ng pagtatiboy ay laging umiiral, at sa tuwing sinusubukan niyang magtagumpay, siya ay mabibigo. Unti-unti, nanlamig ang puso ni Yehan. Paulit-ulit niyang ginawa ang bagay na ito ng higit sa kalahating buwan, ngunit wala siyang nakuha na anumang pakinabang. Kahit si Yehan, na napakadeterminado, ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkasira. Kabanata 1268. Ngayon, matapos gawin ito mismo, alam ni Yehan kung gaano kahirap ang sumulong sa estado kung saan ang tatlong bulaklak ay nagtitipon sa tuktok. Sa buong kasaysayan, napakaraming master ang natigil sa antas na ito, hindi kayang gumalaw ng 1 pulgada. Ang dalawang bulaklak ay magkakatugma at magkakasalungat. Ano ang dahilan nito? Ano ang nawawala sa gitna? Ang puso ni Yehan ay nag-aanalisa at nag-uunawa. Kung may problema, dapat may solusyon. Lagi nang naniniwala si Yehan sa pangungusap na ito. Sa makatuwid, kahit na hindi siya makagawa ng anumang pag-unlad sa loob ng kalahating buwan, bagaman si Yehan ay medyo nadidismaya, hindi pa rin niya iniisip, susuko doon. Pagtatiboy, pagkakatugma. Unti-unti, inilagay ni Yehan ang kanyang isipan sa dalawang puntong ito. Ang dahilan kung bakit hindi magkakatugma ang dalawang bulaklak ay dahil sa pagkakaroon ng puwersa ng pagtatiboy na iyon. Kung ang puwersa ng pagtatiboy na ito ay malulutas, kung gayon ang lahat ay magiging maayos. Ngunit, saan nagmumula ang puwersa ng pagtatiboy na ito? Bakit ito isinilang? Sa daan, maging masigla. Bigla, isang kislap ng kaliwanagan ang sumulyap sa puso ni Yehan. Ang tatlong bulaklak ay kumakatawan sa espiritu, enerhiya, at espiritu. Ang tatlo ay magkakaiba sa isa't isa. Bagaman sila ay may parehong pinagmulan, sila ay may magkakaibang mga ugat. Magkakasalungat sila sa isa't isa, ngunit normal iyon. Matapos malaman ito, si Yehan ay nakaramdam ng kaliwanagan. Kung gusto niyang talagang maabot ang estado kung saan ang tatlong bulaklak ay nagtitipon sa tuktok, ang tatlong bulaklak sa dagat ng kaalaman ay hindi ang susi, nabuo lamang sila sa pamamagitan ng pagtitipon ng enerhiya at espiritu. Ang susi ay nakasalalay sa sariling espiritu, enerhiya, at espiritu ng isang tao. Kung ang tatlo ay pinagsama sa isa, ang tatlong bulaklak na natipon sa tuktok ay natural na maisusulong. Ganito pala. Inilagay ang aking mga mata sa tatlong bulaklak sa dagat ng kamalayan, pumasok ako sa isang bulag na punto mula sa simula pa lamang. Nakalaan ako na mabaygo. Kung gusto kong talagang pagsamahin ang tatlong bulaklak, kailangan ko lang pagsamahin ang espiritu, enerhiya, at espiritu sa aking katawan. Gumagana ito. Isang ngiti ang unti-unting lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan. Nang sumugod siya palabas ng kadiliman at linisin ang mga ulap, malalaman niya na hindi ang problema ang hamarang sa iyo, ngunit ginamit mo ang maling paraan upang malutas ito. Ito ay, kung gusto mong pagsamahin ang tatlong elemento ng espiritu, enerhiya, at espiritu sa iyong katawan, kailangan mong maabot ang isang mas malalim na antas ng pangunawa.
Ang ganitong uri ng kamalayan ay hindi maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpasok sa pagmumuni-muni. Ang ganitong uri ng likas na katangian ay nagmumula sa langit at lupa, ang likas na hininga na hinihigop ng katawan ng tao sa sinapupunan ng ina. At sa araw pagkatapos ng bukas, kung gusto mong umakyat sa tuktok, at mapagtanto ang tatlong bagay ng langit, lupa, at tao, kung ano ang magkakasya sa kanila ay ang kakanyahan, enerhiya, at espiritu ng katawan ng tao. Agad, tumayo si Yehan, sa halip na pumili ng pagmumuni-muni, ngayon ay kailangan niyang maunawaan ang likas na katangian ng mundo, lahat ng nabubuhay na nilalang, upang ganap na pagsamahin ang kanyang enerhiya at espiritu, at maabot ang isang mas mataas na antas ng buhay. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin, lalabas ako mag-isa para maglakad-lakad. Nakita na ang Heavenly Dragon Generals na nagbabantay sa mga paligid ng kagubatan ay gustong sumunod sa kanya, kumaway si Yehan ng kanyang mga kamay, at gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, unti-unti siyang lumayo sa lupa. Iniwan ng kagubatan kung saan siya nagsasanay, si Yehan ay nag-iisa na naglakad-lakad sa mga bundok, nakatingin sa mga bundok at ilog, nakikipag-usap sa mga hayop, at nararamdaman ang sikat ng araw. Siya ay parang isang nag-iisa na manlalakbay, naglalakad ng mag-isa sa pagitan ng langit at lupa, nararamdaman ang langit at lupa, tao at kalikasan. Sa araw na ito, huminto si Yehan sa isang maliit na sapa, gumawa ng isang balsa ng kawayan, at lumutang pababa sa sapa. Ngayon siya ay isang ordinaryong tao lamang nang hindi gumagamit ng anumang kanyang lakas, natutulog siya kapag inaantok siya, at natutulog siya kapag gutom siya, kainin mo ito. Unti-unti, ang bolsa ng kawayan ay umalis. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kumikinang na ibabaw ng tubig, ang bolsa ng kawayan at ang binata ay tila nagsasama sa langit at lupa, bumubuo ng isang magandang larawan. Sa ganitong paraan, hindi alam ni Yehan kung saan ang wakas. Wala siyang layunin, ginawa niya ang gusto niya, saan man siya pumunta, iyon ang kanyang tahanan. Sumakay si Yehan sa landas ng kaliwanagan at paglilinang, naglalakad ng mag-isa. Unti-unti, lumipas ang panahon, at sa isang iglap, isang buwan ang lumipas. Narito ang isang maliit na nayon sa Golden Triangle, kung saan nakatira ang mga simpleng villager. Matapos maging isang general si Kunsang sa Golden Triangle, ang lahat dito ay ibang-iba na mula sa dati. Ang mga orihinal na residente na naninirahan dito ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagdating ng digmaan. Hindi mo na kailangang mag-alala na ang iyong bahay ay sesubog habang natutulog ka isang araw, at hindi mo na kailangang mag-alala na ang isang warlord ay darating upang mahuli ang kanilang mga batang anak bilang kanyan. Tungkol kay Yehan, 5 araw na ang nakalipas mula nang makarating siya sa nayong ito. Araw-araw, nagmumuni-muni siya na nakapikit ang mga mata sa ilalim ng isang patay na puno sa ulo ng nayon. Kahit na ang mga batang naglalaro sa tabi niya ay hindi siya ginambala. Ngayon ay nasa magandang kalagayan siya. Pagbabago, at maaari itong maging mas tugma sa lahat ng bagay sa mundo. Naabot na nito ang isang estado kung saan ang isip ay hindi gumagalaw, ang isip ay hindi nababagabag, at ang lahat ay walang laman. Gayunpaman, hindi siya naghilamos at nagayos sa loob ng isang buwan, at hindi niya pinalitan ang kanyang mga damit, na nagpapangyari kay Yehan na parang isang pulubi na nasalanta ng sakuna. Ang mga villager sa nayong ito ay itinuring siyang isang palaboy na pulubi, walang tahanan. Sa makatuwid, sa loob ng 5 araw na ito, si Yehan ay halos nakakain ng maraming pagkain dito, at halos lahat ng sambahayan ay halinhinan sa pagdadala sa kanya ng ilang pagkain. Sila, na nakaranas ng mga digmaan, ay nauunawaan ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa. Makiramdam sa bahay. Bagaman ito ay magaspang na pagkain, nagparamdam ito kay Yehan ng ibang uri ng puso. Sa ilalim ng patay na puno, tiningnan ni Yehan ang grupo ng mga batang naglalaro sa harap niya. Hindi siya nagsalita, ngunit tiningnan lamang niya sila ng may ngiti. Mula sa kanila, mararamdaman niya ang isang uri ng inosenteng puso, iyon ay isang dalisay na puwersa. Sa katunayan, si Yehan ay nasa nayong ito na sa loob ng 5 araw, at hindi pa siya nagsasalita ng isang salita. Naramdaman niya ang lahat dito mula sa pananaw ng isang tagapanood, at ang ganitong uri ng pangunawa ay nagpapahintulot sa kanya na mapalapit sa likas na katangian ng mundo at maunawaan ang iba't ibang aspeto ng buhay. Kabanata 1269. Ang sitwasyong ito ay nagpapangyari din sa mga villager dito na ituring siyang isang pulubi na hindi makapagsalita. Sa oras na ito, isang babaeng 18 o 9 na taong gulang ang dumating dito matapos habulin ng isang grupo ng mga bata na may mangkop. Mayroong ilang mga singaw na matatamis na patatas sa mangkop. Ang kanyang dalisay na mukha, kung siya ay mag-aayos ng kaunti, siya ay tiyak na magiging isang maesla na magandang babae.
Manong Pipi, walang pansit ngayon, kaya maaari mo itong gamitin. Yumuko ang dalaga at inilagay ang mangkok ng mga patatas sa harap ni Yehan. Parang isang taong antas ng tiyo. Tumanggo si Yehan ng may ngiti at hindi niya inalintana ang kanyang maruruming kamay. Kumuha siya ng isang patatas at isinubo ito. Nilunok niya ito sa 2 o 3 pagsubo. Tiningnan ni Yehan ang patatas sa harap niya habang kumakain ng patatas. Ang batang babaeng ito ay may magandang hitsura at dalisay na kalikasan. Siya ay isang bihira at mabuting babae. Nakatingin sa kanya ni Yehan ng ganito, ang dalaga ay medyo nahihiya, namula, at sinabi, Manong Pipi, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Matapos magsalita, nagpatuloy ang dalaga sa pagsasabi, kalimutan na hindi ka makapagsalita, Manong Pipi, maaari kang kumain ng mabilis, kailangan kong magtrabaho pagkatapos kumain, at pupunta ako upang tingnan kung may mga patatas sa bukid mamaya, kung mayroong sa ibang salita, ang paggawa ng patatas sa gabi ay mas mahusay kaysa sa matamis na patatas na ito. Sino ang nagsabing hindi ako makapagsalita? Isinubo ni Yehan ang huling patatas, tiningnan niya ang dalaga at ngumiti. Biglang nakarinig ng magsalita si Yehan, nagulat ang dalaga, at tinitigan si Yehan na may malalaking mata, piping Manong, ikaw, hindi ka pipi. Siyempre hindi ako pipi. Tiningnan ni Yehan ang dalaga at ngumiti, binibigyan mo ako ng pinakamaraming pagkain nitong mga nakaraang araw, gusto kong malaman kung bakit. Nakarinig nito, nakabawi ang dalaga mula sa pagkabigla, na may ekspresyon ng kalungkutan sa kanyang mukha, at sinabi, dahil kapag nakikita kita, maiisip ko ang aking ama, na namatay sa digmaan 2 taon na ang nakakaraan. Ang mga salita ng dalaga ay nagpapangyari kay Yehan na pawisan ng husto, iniisip ang kanyang ama, ganoon ba siya katanda? Paumanhin na nabanggit ko ang iyong kalungkutan. Hinawakan ni Yehan ang ulo ng dalaga at mahinang sinabi, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Sumangot ang dalaga at sinabi, ang pangalan ko ay Zaya, Manong, ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Yehan. Ngumiti si Yehan sa dalaga at sinabi, Zaya, gusto mo bang mamuhay ng mas magandang buhay kasama ang iyong ina? Umiling si Zaya at sinabi, napakasaya ko sa aking buhay ngayon, at ang aking kapatid ay nagsisilbi bilang isang sundalo sa ilalim ni General Kunsang, at magdadala siya ng pera pabalik bawat buwan. Ang aming buhay ay mas mahusay kaysa sa dati. Kung hihilingin sa iyo na umupo sa reyna ng Golden Triangle, ayaw mo ba? Mahinang ngumiti si Yehan, na nagpapangyari kay Zaya na matigilan. Reyna, iyon ang tawag ng asawa ng isang hinaharap na general. Nang magulat si Zaya, kinuha ni Yehan ang Dragon Scale Dagger sa harap niya na parang isang magic trick, at sinabi, Zaya, dalhin mo ang dagger na ito sa iyong kapatid at hilingin sa kanya na dalhin ka kay Kunsang, sabihin mo lang na si Yehan. Hayaan kang pumunta, kung maaari kang umupo sa posisyon ng reyna sa hinaharap ay nakasalalay sa kung nang ahas kang kumilos. Habang natigilan si Zaya, inilagay ni Yehan ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay at nawala. Ang babaeng ito ay hindi masama, at si Kunsang ay isang binata pa rin, at ang mga kilos ni Yehan ay magpapangyari kay Zaya na maging ang reyna ng Golden Triangle sa hinaharap, at ang mabuting asawa ni Kunsang. Matapos umalis sa nayon, si Yehan ay patuloy na naglakad ng mag-isa, naglalakad sa pagitan ng langit at lupa, na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng langit, lupa, tao at lahat ng bagay. At sa kislap na ito, mabilis na lumipas ang 3 buwan, at puno na ito ng mga kalkulasyon. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang umatras si Yehan. Sa panahong ito, si Yehan ay halos naglakad saan man sa Golden Triangle. Natutulog siya sa isang yungib. Ang pag-inom ng ulan at hamog, ang paghahabol sa nakasisilaw na araw, ang pagdama ng malakas na hangin, at ang pagharap sa malakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang buwan, halos lahat ng bagay tungkol sa pagiging isang ordinaryong tao gamit ang kanyang mga paa ay sinubukan ni Yehan. Ngunit sa araw na ito, si Yehan ay dumating sa tuktok ng isang bundok, at siya ay tumayo na nakaharap sa unti-unting pagsikat ng liwayway. Sa labanang ito, ang liwayway ay sumikat mula sa silangan at lumubog sa kanluran. Si Yehan ay nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng isang buong araw. Sa sandaling ito, nang ang huling sinag ng papalubog na araw ay lumiwanag sa katawan ni Yehan, isang natatanging aura ang kumalat mula sa kanyang katawan. Ang aurang ito ay hindi mukhang napakalakas, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng isang uri ng aura na sumasakop sa lahat. Puso ng kabutihan. Sa dagat ng Kamalayan, ang 3 purong puting bulaklak ng lotus ay dahan-daang nagsama-sama upang bumuo ng isang gintong lotus, na nagniningning.
Sa tuktok ng bundok, ang mga mata ni Yehan ay dahan-dahang dumilat, pinapanood ang huling sinag ng paglubog ng araw sa kalangitan na unti-unting bumagsak, mayroong isang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, sa ilalim ng panloob na paningin ni Yehan, kinilala niya ang tatlong bagay sa dagat. Ang mga bulaklak ng lotus ay nagsama-sama upang bumuo ng isang gintong lotus, sumabog na may mga pagsabog ng gintong liwanag. Sa sandaling ito, si Yehan ay gumawa ng isang pagsulong, at ang kanyang kaharian ay lumipat mula sa kaharian ng tatlong bulaklak patungo sa kaharian ng pagtitipon ng mga tuktok. Tumagal ng 4 na buwan si Yehan upang sumulong sa puntong ito. Pagkatapos, umupo si Yehan na nakatawid ang mga binti, at ang kanyang sariling kaharian ay sumulong na sa estado ng pagtitipon ng mga tuktok. Hindi tinapos ni Yehan ang kanyang pagsasanay, at ang kanyang martial arts ay dapat ding mapabuti, tulad ng 9 layers of warfare, Thunderbolt Destroyer Swordsmanship, at ang Golden Sword Technique. Kabanata 1270. Gamit ang pagpapabuti ng kanyang kaharian, ang pangunawa ni Yehan ay tila napabuti rin na nagpapangyari sa kanyang pag-unawa sa martial arts na maging mas malalim. Matapos umupo si Yehan, isa pang buwan ang mabilis na lumipas. Sa pagkakataong ito, si Yehan ay naglilinang sa pagmumuni-muni. Sa buwang ito, matagumpay niyang nilinang ang huling stroke ng Lamy's Thunderbolt Sword Art, at ang kanyang 9 levels of warfare ay na-promote mula sa ika-6 na antas hanggang sa ika-9 na antas. Mas malakas. Sa araw na ito, muling iminulat ni Yehan ang kanyang nakapikit na mga mata. Sa buwang ito, kahit na ang hangin, ulan, o nakasisilaw na araw, ang kanyang paglilinang ay hindi maapektuhan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan ang presensya ng isang walang hangganang puwersa. Ang puwersang ito ay maaaring madama ang simula, ngunit hindi madama ang katapusan. Kung gaano kalakas ang puwersang ito, hindi sigurado si Yehan mismo. Sa kaharian ng pagtitipon ng mga tuktok, ang ikatlong galaw ng Leiting Mieshi Sword Art, Lei Mie, ay matagumpay na naisagawa, at ang ninefold combat method ay nakumpleto na, kasama ang kapangyarihan ng ginto. Ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng maliwanag. Sa sandaling ito, tiwala na siya sa pagbabalik sa kanyang bansa. Ang 9 layers of warfare ay perpekto, na nangangahulugang ginamit ni Yehan ang 9 layers of warfare sa panahon ng labanan, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring mapabuti sa isang iglap doble. Ito ay isang abnormal na pagpapabuti. Ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay orihinal na mas mataas kaysa sa isang master ng parehong antas. Ang pagdoble nito sa antas na ito ay isang hindi maiisip na lakas. Si Yehan ay labis na nasiyahan na makapunta sa antas na ito sa loob ng 5 buwan. Oras na para umuwi. Tiningnan ni Yehan ang langit, maaraw at maaraw ngayon. Sa nakalipas na 5 buwan, si Yehan ay hindi kailanman nagayos at naghilamos. Lubos siyang nasisipsip sa kanyang espiritual na pagsasanay na hindi na niya makita ang orihinal na karangalan sa sandaling ito. Ang maikling buhok ay naging mahabang buhok din, tinatakpan ang mga matang tulad ng kalangitan. Gamit ang isang kislap ng kanyang figure, si Yehan ay lumipad palayo. Pinayagan siyang gumala sa mundo. Sa kanyang antas, parang walang kapangyarihan sa mundo na makakapagpigil sa kanya. Noong panahong iyon, si Venerable Xuanhuang ay naglakad sa dagat na parang mga immortal, iyon ay isang pagpapakita lamang ng kaharian at lakas, at naabot na ni Yehan ang kahariang ito ngayon, mas malakas pa kaysa sa kanila. Ito ay ang imahe ay mukhang medyo magulo. Nang bumalik si Yehan sa Golden Triangle Villa, sina Zhog Banroo at Jidiwo ay parehong natigilan ng matagal. Kung hindi nagsalita si Yehan, maaaring pinatalsik siya ni Jidiwo. Dahil napakahirap para sa kanila na isipin na ang middle-aged beggar na magulo at mabaho ay si Yehan. Ang lalaking ito, bumalik siya na parang pulubi matapos na hindi makita sa loob ng 5 buwan. Hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa niya sa 5 buwang ito. Walang sabi-sabing sinabi ni Zhog Banroo nang umakyat si Yehan sa hagdan. Marahil, ito ang madalas sabihin ng mas matandang henerasyon tungkol sa pagsasanay at pagsasanay, ang pagtatapon ng isang balat at ang pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng buhay. Tumawa si Jidiwo at sinabi, sa pagkakataong ito na bumalik siya, dapat na siya ay sumulong sa tuktok ng pagtitipon. Jing, Sister Banroo, mukhang dapat tayong maghanda na umuwi. Tama iyon, Daiwu, pumunta at ipaalam kay Zhao Hengtian at sa iba pa na pumunta at talakayin ang bagay na pag-uwi sa bansa. Ang mga mata ni Zhog Prajna ay kumislap na may karunungan. Matapos bumalik sa villa, naligo si Yehan ng komportableng palaigo, inayos ang kanyang balbas, at nagpalit ng malinis na damit.
Nang muling lumitaw si Yehan, naging gwapong binata siya noong una, at ang buhok na hanggang balikat at ang bangs na nakatikip sa mga mata ay nagpapangyari sa kanya na maging mas mahiwaga at gwapo. Sa sandaling ito, nakita si Yehan na bumababa sa hagdan, ang gwapong binatang puno ng misteryo, sina Zhou Banroo at Jidiwo sa bulwagan ng Vilya ay parehong natigilan. Ang ugali ay nagbago, at ang mga malalim na matang puno ng mga paghihirap ay may nakamamatay na atraksyon sa anumang babae sa mundong ito. Nandoon din sina Zhao Hengtian at ang iba pa, ngunit hindi pa nila nakita ang isa't isa sa loob ng 5 buwan. Nadama nila na si Yehan sa sandaling ito ay parang malawak na kalangitan na imposibleng makita. Bakit ninyo ako tinatitigan ng ganyan? Hinimas ni Yehan ang kanyang ilong at ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga tao sa bulwagan, ngunit, sa sorpresa ni Yehan, sa nakalipas na 5 buwan, ang lakas ni na Shaben at Lin Chi ay sumulong sa estado ng 2 bulaklak, tulad ng mga kapatid na Chen at Leng Wufei ay sumulong din sa estado ng 1 bulaklak. Si Zhao Hengtian ay nasa tuktok na ng One Flower Realm. Ang nangungunang pamamahala ng Tianlong ay gumawa ng pag-unlad sa nakalipas na 5 buwan. Ito ay nagpapangyari kay Yehan na maging labis na nasiyahan. Ang mas malakas na Tianlong, mas maraming pagkakataon siyang makatayo sa tuktok ng mundo. Hehe, hindi kita nakita sa loob ng 5 buwan. Naging mas gwapo ka na, ngunit ngayon ay lalaki at babae ka na. Nakangiting nagbiro si Zhao Hengtian, at ang kanyang mga salita ay nagpapangyari sa lahat na tumawa. Kapatid Zhao, wala akong interes sa mga lalaki. Nakangiting umupo si Yehan sa tabi ni Zhou Banroo, tiningnan sila isa-isa, at sinabi, lahat, paano ang paghahanda ninyo? Nakarinig nito, isang malamig na liwanag ang sumulyap sa mga mata ng mga senior executive ng Tianlong. Matapos maghanda ng matagal, oras na para umuwi sila. Ang lahat ay handa na, hintayin lamang ang iyong pagbabalik, Yehan, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Tiningnan ni Zhao Hengtian si Yehan at sinabi. Sinabi ni Yehan, pinatalsik tayo sa bansa sa loob ng 1.5 taon, at mahalaga na umuwi. Kapatid Zhao, ipaalam sa mga tao sa China na ilabas ang balita. Sa loob ng kalahating buwan, pupunta ako sa Kunlun Mountain upang hamanin ang Nine Night Sage. Isang labanan hanggang sa kamatayan. Nakarinig ng mga salitang ito, parang may dugo na dumadaloy sa mga puso ng lahat, upang hamanin ang Nine Night Sage Lord, ang ganitong uri ng mapagmataas na salita. Natatakot akong si Yehan lamang ang nangahas na sabihin ito sa mundong ito. Siyempre, si Yehan ay nangahas na sabihin ito, si Zhao Hengtian hindi nila pagdudahan ang mga salita ni Yehan. Kung nangahas siyang sabihin ito, dapat ay mayroon siyang lakas na hamanin ang Nine Night Sage. Sige, ipapalaganap ko ang balita sa bansa kina Sun Bumi at Zhou-Lai. Kami, Tianlong, ay opisyal na nagdedeklara ng digmaan sa banal na lupain ng Kunlun. Malamig ang tinig ni Zhao Hengtian. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Sa bundok sa tuktok ng mundo, sila ay nasa altar, at oras na para sila ay hilahin pababa mula sa altar.